In Mark chapter 10, verse 18, sa ESV, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, and Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." So tayo po'y manalangin as we continue on sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lord, we commit to you ang oras na ito, ang aming mga sarili, at maging ang salitang tatanggapin namin sa pagkakataong ito. Reveal yourself to us as we continue to learn from your word and glorify your name. Reveal ourselves sa amin din pong mga sarili kung anong kalagayan namin sa inyong harapan. At kung paano ninyo kami tinanggap at patuloy na binabago at inihahayag ang inyong sarili at pagmamahal sa pamamagitan ng salita. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating Panginoon, nung tawagin siyang good teacher, nung rich young ruler, ito yung kanyang tinanong, bakit nga ba? Bakit mo ako tinatawag na good? So ito pong sitwasyon na ito, ang paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagtatanong niya, ay hindi po nangangahulugan na dinidisclaim niya yung kanyang pagiging good. So hindi po niya dinideny yung kanyang pagiging good. Instead, inano nga niya, pinalakas niya yung confirmation ng kanyang identity as truly God. So when Jesus tells this to the rich young ruler, he was telling him that there is no one perfectly and inherently good except God. No? Bukod tangi sa Diyos lamang yung good ng ating Panginoon. So, not only morally, but even everything. God is good. And the rich young ruler did not object to what Jesus said. So kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi na siya nag-object. So meaning to say, ina-acknowledge niya yung deity ng ating Panginoong Hesukristo. Though hindi man niya yung sinasadya ng ang pag-acknowledge na yon, yet still, nireveal ng Panginoon sa kanya yung deity ng ating Panginoon. And at the same time, in-affirm niya that there is no good in this world or in any creation o sa lahat ng bagay except good, except God. No? So ano ang connection ng passage na ito sa topic ng Belgic Confession Article 2? Ano yung connection? So last Lord's Day, tinalakay nga ng ating puting pastor, si Pastor Sunny, yung first article ng Belgic Confession. At sa Article 1, ang confession ng mga reformers, ay there is only one true God. Meron lang iisang bukod tanging Diyos. And the one true God has revealed Himself in us through His creations. Sa pamamagitan ng kanyang creation. Ito yung isa sa kapahayagan. Actually, mayroong dalawang kapamaraanan ng paghahayag ng ating Diyos ng kanyang sarili. Pero dito muna tayo. So, in support sa Article 1, kung paano niya hinahayag yung kanyang pagiging bukod tangi at nag-iisang Diyos, ay inihayag niya, firstly, through His creations. Kaya nga, nang create ng Panginoon o ng Diyos, ang lahat ng nilikha sa mundong ito, in Genesis chapter 1, ito yung sabi ng Panginoon, yung kanyang nakita. And God saw that it was good. So repeated na katotohanan yan, repeated phrase yan sa Genesis chapter 1, in verses 4, verse 10, verse 12, verse 18, verse 21. So sabi ng ating Panginoon, after niyang likhain ang lahat ng bagay every day, sinasabi niya, nang makita niya, after He created the things na create niya for that day, nasabi niya, it was good. Nakikita niya na maganda. It was good. And yung kanyang conclusion in the verse 31, after creating humanity or man, sabi niyang kasulatan, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. So that is the reality. Lahat ng creation, nilikha ng Diyos, ay mabuti, maganda. So when God saw His creation, He saw His shared attributes in it. Ano ba yung shared attributes?
yung naipapabahagi niya, nakatangian niya. Which is, ano yun? Beautiful, morally right, and perfect. So God created all things in such a way that it continuously reveals His perfection to His creatures through the creation itself. So before the fall, man sees all things as God created it. Lahat ng bagay nakikita ng tao sa kagaya ng pagkakalikha ng Diyos sa kanyang creation. Ano yun? Beautiful, morally right, and perfect. So pansinin po ninyo, no? Ang gamit ng salita ng Diyos, ang gamit ng pagkakasabi ng Panginoon in His creation, dalawang bagay lang. Good and very good. No, good and very good. Ano yung kanyang inihayag? Maganda at saka napakaganda. So wala siyang anong tawag doon? Comparative at saka superlative na tense. No, ang ano nga ba, when sinabi natin good, anong comparative, ano niya? Better. Comparative, tapos yung, anong tawag doon sa ano? Superlative, yung best. So, ang gamit ng English word, at maging ng mga tao, good, better, best. Pero pansinin natin, ang Panginoon, ginamit lang niya good and very good. Kasi it defines His attributes. It defines His character. He is perfectly and inherently morally right. Beautiful in every sense. Yun po yung ating Diyos. So bakit tayo nag-invent ng comparative and superlative? It only exposes yung insecurities natin. Gusto natin ng ano tawag mo doon? Yung approval ng mga tao. Na we are better than other people, or what I have done is better than what you have done. Pero, ang matindi, meron pang best na ginagawa. So it only exposes yung ating mga insecurities, yung shortcomings, yung ating pagkakulang, pagkakamali. Kaya naghahangad tayo to exceed yung character ng Diyos. It only reveals how fallen we have become. We want to be greater than the attributes of God. Kaya naghahangad tayo na tawaging the best. Kaya naman maraming individuals ang nag-aakala na kapag para sa Lord, ang dapat nating ibigay ay best natin. No? Kaya naman ganito ang aking ginagawa. Nagpapagal ako dahil I want to give what is best for the Lord. Aba? Parang sablay, di ba? Parang yung Diyos ang binigay sa atin ay yung good, which reflects His attributes and His perfection. Tapos tayo, na fallen, gusto nating ibigay sa Diyos yung best na inaakala natin na mas maganda para sa Lord. But in reality, ang ating mga sarili ay fallen sa harapan ng Diyos. So, sabi nga po ng Psalm 19 verse 1. Actually, 1 to 4 yan, pero verse 1 lang yung ating babasahin. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. So, ang humanity po, according to the Belgic Confession, according dun sa nagsulat, naglagay ng mensahe concerning sa Belgic Confession, Article 2, sabi niya, humanity both receives and perceives truth about God from rational reflection upon the creation. So, ang mga tao daw po ay nakatatanggap, no? At naniniwala o nagkakaroon ng kamalayan ng katotohanan ng Diyos from the rational reflection upon the creation. Mula sa kalikasan, mula sa nilikha ng Diyos, inihahayag ang kabutihan at kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos mula sa lahat ng nilikha. So the creation, the preservation, and the government of the universe sufficiently reveals God, who is the source of all things. No?
Ano daw po ang nire-reveal ng creation? Yung creation, yung lahat ng nilikha sa universe, ay nagre-reveal po ng pagkakalikha at preservation and government ng ating Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. So, nire-reveal yung karakter ng ating Panginoon. So, hindi lamang po yung creation na nakikita natin, kung hindi yung maging yung iba pang mga kaganapan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi maging ang preservation at maging ang pag-govern ng mga creation ng ating Diyos, inihahayag yung kanyang kaluwalhatian. Ang isang magandang example nito, kasi sabi ng ilan, we remember when we are conducting Bible studies, ang madalas nating sinasabi, God reveals His will in many ways. Ang isa dyan, through creation. Ang isa dyan, through circumstances na nangyayari sa buhay natin. And most especially, sa Kanyang Word. No? So, paano ngayon yun? Kung yung circumstance na naghahayag ng Kanyang sarili, paano natin maiintindihan yung sitwasyon ko na naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa mga oras na ito? Ang pangit ng sitwasyon ko. Paano nagkaroon ng Diyos? Paano naihayag ng sitwasyon ko ang kalagayan o ang kaluwalhatian ng Panginoon? Napakapangit ng mga nangyayari. Paano maihahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa gitna ng flood na sumisira ng napakaraming properties? Paano naihahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa mga lindol, no? Sa mga tsunamis at yung mga bagay na hindi magandang tignan at nakakaapekto ng buhay ng mga tao. Kaya ang tanong ng ilan, kung mayroong Diyos, why does He permit evil sa mundong ito? No? Tandaan natin that we live in this fallen world, kung saan na-distort ang design at ang order ng universe, ng lahat ng nilikha. But, yung katanungan na kung mayroong Diyos, kung mabuti ang Diyos, bakit niya pinapayagan na magkaroon ng evil? Siguro ang mas magandang tanong, sabi ng ilan, baka mas magandang itanong na sa gitna ng lahat ng evil sa mundong ito, bakit hanggang ngayon iniingatan ka pa rin ng Diyos? So yun yung mas maganda sigurong itanong. Inihahayag niya yung kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga sitwasyon na pangit na nangyayari sa buhay mo o sa buhay ng inyong community. So, just recently, na-experience natin to. I don't know, hindi ko alam kung ganito rin yung take ninyo sa sitwasyon natin, ng pagtipat natin ng bagong venue ng ating panambahan. No? Ang pangit ng pakiramdam, ang pangit ng sitwasyon, nalilipat na tayo. Hindi po ba? Pero, right then and there, the Lord has provided not only a place, hindi lang yung lugar, kung hindi maging yung pananalapi, nakakailanganin para ma-acquire natin o ma-close natin yung deal na tayo ang gumamit ng venue na malilipatan. Ang pangit, di ba? Ng sitwasyon. Pero that is how the universe works. Ganon kumilos ang ating Panginoon, yung kanyang divine providence. Hindi natin nakikita ang pangit ng sitwasyon because of the fallen world na nilalakaran natin sa mundong ito. Ang pangit sa pakiramdam natin, and yet, God is revealing Himself sa circumstances ng buhay natin o ng mga kaganapan sa kapaligiran natin. So isa yan, no? Yung government ng universe. Paano kumilos ang Diyos sa gitna ng napakapangit na mundong kinabibilangan natin o nabubuhay ang bawat isa sa atin. Aside from kahapon, nandoon kami sa Tagaytay. No? Actually, ang Tagaytay, Cavite na pala yun. Dumaan lang kami ng Tagaytay. Pero malapit pa rin siya sa Tagaytay. And ang Tagaytay, di ba, kilala sa
lamig ng panahon, ganda ng view. Pero yung pinuntahan namin walang view. Pero maganda yung lugar. Napakaganda yung lugar. Nakapagpahinga kami panandalian, nakatakas kami sa sitwasyon na nagbibigay ng stress sa amin. So God works in mysterious ways. Ang pupuntahan lang sana namin doon, makiselebrate ng birthday. Pero kami pa yung naregaluhan ng kapayapaan at kapahingahan gamit yung lugar na kung saan sinelebrate yung birthday. No? Napakabuti ng Panginoon na sa gitna ng sitwasyon, yung mga traffic na kailangan papunta doon, pabalik, yung mga problema, yung mga pinoproblema yung traffic papunta, traffic pabalik, yung pagod, pero still, the Lord has sustained yung strength na kailangan namin para tumayo tayo ngayon dito, para makapunta sila Pastor Kyle sa Novaliches. Para makapunta sila doon. Si Sister Cheska kasama. Pastor Rowell, hindi namin kasama sa Tagaytay. Pero nakapunta siya ng Novaliches. No? So, ganun yung pagkilos ng ating Panginoon. Pinoproklama niya yung kanyang kaluwalhatian sa nature, sa kaganapan sa ating mundo, at saka sa preservation ng ating mga buhay at pananampalataya. No? Hindi kami masyado nakapag-picture-picture. Pero sila Pastor Kyle, si Cheska, sila Gabi, ang gaganda ng mga picture nila ng nature. Yung sunrise, yung sunset, napaka-peaceful ng dating. No? Mapayapa yung itsura. Yung venue na nilikha ng Panginoon, kahit na merong architect na gumawa noong lugar na yon, yet still, nagpapahayag yun ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi maraming green eh. Ibig sabihin, may field, may building, may architecture, yung kabuuan ng lugar itself. No? Makikita mo yung beauty and then you would reflect on how the Lord works sa buhay ng bawat isa sa atin. Simpleng bagay lang yun, no? Napaka-simple and yet the Lord reveals Himself sa mga kaganapan sa buhay natin. Sunrise, the sunset, yung mga lugar na pinupuntahan natin, yung ano pa ba? Maraming bagay eh. The nature reveals God's glory. Ang naging problema lang ng bawat isa sa atin, lahat tayo, nagrebelde tayo sa Diyos, pinagtatakpan pa natin yung tunay na kalagayan at ipinagpipilitan pa ng tama ang mga maling gawa ng lahat ng tao. So, paano nating nasabi yun? Kasi merong mga individuals, merong mga group of individuals na tinatawag nila yung kanilang mga sarili as evolutionists. Evolutionist na hindi naniniwala, no, sa creation account ng Bible dahil para sa kanila, everything exists by accident. Imagine ninyo yun. Para sa kanila, everything exists by accident. Bakit? Merong dalawang star na malaki, nagbanggaan, yung Big Bang Theory, and then after that, nabuo na ang universe. Merong ilan, kagaya rin nun, evolutionist, no? Galing daw tayong lahat sa iisang cell. At nag-evolve tayo sa pagiging isda, sa pagiging butete, no? Tapos naging isda, naging tao, ay naging unggoy, naging tao. Imagine niyo paano kaya yung leap na yun, ano? Nagkaroon ng tao, nagkaroon ng hayop, nagkaroon ng kabayo, nagkaroon ng unggoy, nagsisimula sa iisang cell. Pero tanungin mo sila, hindi nila maipaliwanag paano nag-work yun. No? Kung merong banggaan noon, bakit hanggang ngayon, sa dinami-dami ng banggaan sa universe, wala pa rin nakikreate na iba pang mga planeta na merong existence ng life, human life. Bakit wala? Kung merong evolution na nanggaling sa single cell, bakit wala nang nangyayaring evolution ngayon na ang unggoy ay nagiging tao pa rin? Hindi nila maipaliwanag yung mga bagay na yan. Hirap silang ipaliwanag yung kanilang
teorya. No? Ayaw nilang paniwalaan na may Diyos na lumikha ng lahat, and yet, wala naman silang ma-explain kung paano nangyari yung kanilang theory. Basta may nangyari yan. Para sa kanila, science ang magpuprove niyan. Ayaw nilang tanggapin na ang kanilang ina-exercise ay faith din o paniniwala. Pananampalataya sa kanilang pinaninindigang paniniwala na sablay. No? So, bukod sa hindi nila maipaliwanag yung mga kaganapan sa universe, hindi rin nila maipaliwanag talaga yung complexity ng human body. No? Paano nagpa-function at nagtutulong-tulong ang lahat ng cell ng katawan ng tao, lahat ng internal organs natin, paano siyang nagtutulong-tulong para tayo ay mabuhay ng maluwalhati o ng may kaayusan. Hindi rin nila maipaliwanag yun. No? Kaya hanggang ngayon, maraming mga even experts ay nagkakamali pa rin sa kanilang conclusion kapag merong may karamdaman, hindi pa rin nila alam kung paano talaga gamutin ng tama. Kasi hanggang sa ngayon, hindi nila alam yung complexities at disenyo ng human body. So ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na ang lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos na may likha. So God's revelation of Himself is continuous and perpetual through that which He has created. Continuous, palagi niyang inihahayag. From sunrise to sunset, inihahayag niya yung kanyang kaluwalhatian. Pag-travel natin from point A to point B, inihahayag niya yung kanyang kaluwalhatian. Even sa sitwasyon na pangit ang government ng mundo, yet still merong Diyos, no? Na nag-iingat sa kanyang mga hinirang, inihahayag nun yung kanyang kaluwalhatian. Sa gitna ng kahirapan ng sanlibutan, meron siyang mga hinirang na nakakaramdam ng kapayapaan. Kaluwalhatian ng Panginoon ang patuloy na naihahayag doon. So God's revelation of Himself, continuous, patuloy, and perpetual, walang hanggan. No? Sabi nga ng anong tawag nito? Sa Ecclesiastes, paulit-ulit lang yung mga kaganapan sa mundo. Pero sabi ng Lamentation pa ang nagdeklara. No? Umiiyak yung yung title nung naglalament. Pero sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Tindi, Ganun katindi. Yung kanyang paghahayag. Every morning, the steadfast love of the Lord is new and renewed. Mapagal man tayo sa maghabong pamumuhay, kinabukasan, we receive God's glory anew. Dahil sa umpisa pa lamang ng pagtilaok ng manok, nakikita na natin at nararanasan na natin ang pag-iingat ng Diyos sa buhay natin. No? So, and therefore, all men see the same things about creation. So, hindi lang ang mga hinirang. Lahat ng mga tao na nilikha, na may mata, nakikita ang wonders of creation. Hindi lang sila ganun ka-sensitive. Pero lahat nakikita ang wonders of creation. Ang wonders ng pagkilos ng ating Diyos. Ang wonders ng pag-govern niya sa buhay ng bawat isa. Hindi lang ng mga mananampalataya, maging ng mga hindi nananampalataya o maging yung mga so-called hindi naniniwala sa Kanya. Lahat ng hinirang, iisa ang nakikita. No? Kung gaano kaganda ang nilikha ng Diyos. Kung gaano kapangit ang sitwasyon, and yet nagpapatuloy ang buhay. Nararamdaman, nakikita. Kaya, ang mga hinirang ng Diyos ay sensitive enough para i-acknowledge yung Kanyang glory. Pero yung mga hindi hinirang at yung lalong-lalo na yung mga so-called hindi naniniwala sa Kanya, sinusuppress yung Kanyang kaluwalhatian. No? Kahit palantaran na inihahayag ito ng lahat ng creation. Kaya nga sabi ni
ni Pablo sa Romans chapter 1, verses 18 to 21. Anong sabi ni Pablo? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who suppress, ginigipit, itinatago, no? Yung truth in unrighteousness. Because that which is known about God is evident with them, or within them, for God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, that is, His eternal power and divine nature, have been clearly perceived, being understood by what has been made, so that they are without excuse. For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their reasoning, and their senseless hearts were darkened. So yun daw po yung ginagawa ng mga hindi mananampalataya and the so-called unbelievers, na hindi naniniwala sa Diyos, o hindi naniniwala na merong Diyos. Ayaw nilang maniwala. So yun yung ginagawa nila. They suppress the revelation of the Lord in exchange for their futile, yung kanilang futile na pamumuhay. So the revelation of God's existence through creation exposes the hypocrisy of those who do not believe in the existence of God. So yung paghahayag niya ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng creation, ang ini-expose po niyan, yung hypocrisy ng mga ayaw manampalataya sa kanya o yung tumatanggi sa kanyang existence. Kasi hindi mo maitatanggi yung existence niya through creation. Imposible na walang nag-design, walang supreme being na nag-design ng nature. No? There can be no such thing, sabi nga, as true atheist, only what the Bible calls a fool. Hangal, who says in himself that there is no God. No? Ang magsabing walang Diyos, in spite of the revelation ng lahat ng creation at governance of the universe, ay hangal, sabi ng salita ng Diyos. An atheist is someone who is sinfully attempting to suppress the knowledge of God. So kaya tayong mga mananampalataya, sa tuwing nag-exercise daw tayo o naghahayag tayo ng ating pananampalataya, indirectly ay nagpapaalala tayo sa mga unbelievers ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya napakaganda whenever we gather together to exercise our faith and to share the good news of salvation sa mga kakilala at mga kamag-anak, mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. We are simply reminding them of the glory of God. No? Pinapaalala natin sa mga unbelievers na mayroong Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. So God's revelation through His creation is called general revelation. So yung general revelation ng Panginoon, inihahayag niya sa pamamagitan ng creation, ng governance, at saka preservation ng lahat ng kanyang nilikha. No? And the general revelation is already sufficient to reveal God's glory to all mankind. Sapat na yon para masabing merong Diyos. Yung general revelation. Creation, preservation, and governance ng kanyang creation. Sapat na yon para masabi na merong Diyos. Pero dahil nga sa ating mga fallen state, sinusuppress natin. Ayaw natin tanggapin. But praise be to God, dahil in spite of our situation before, kagaya din nila na sinusuppress natin yung existence ng Diyos, yung kanyang kabutihan ay inabot tayo so that we may understand that there is God. Hindi lamang by creation. No? So yung general revelation provides the framework for God to reveal Himself and declares to all people that He exists through all that which He has created. Through the general revelation, God reveals that He is eternal,
and possesses divine perfection, and because fallen tayo, all people are without excuse to His judgment and wrath. No? Kasi inihayag na niya yung kanyang sarili. So, ano pang excuse natin para hindi maniwala sa Kanya? So, lahat tayo, ang general revelation exposes that there is God, reveals that there is God, and exposes our wretchedness before God. Yun po yung ginagawa ng general revelation. Pero sa gitna ng general revelation, hindi pa rin naging malinaw sa mga tao ang katotohanan patungkol sa Diyos o patungkol sa redemption na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Sabi natin kanina sa membership class, from the beginning of time, after the fall, ang naging plano na ng Diyos since the fall, up to now, is the redemption of humanity. Yun yung plano ng Diyos talaga. At lahat ng kanyang kalooban, nakatuon dyan sa redemption of humanity. No? Nakatuon sa redemption na ipinagkakaloob niya through Christ our Lord, Jesus Christ. At yung consummation ng redemption na yun, si Christ yung naging fulfillment. Kaya meron tayong redemption. So, ang general revelation, ang inihahayag lang ng general revelation sa atin, merong Diyos. At yung meron tayong sitwasyon o kalagayan na hindi maganda dahil against tayo sa kalooban ng Diyos. So, ang nire-reveal is God and our wretchedness. Yun ang inihahayag ng general revelation. So sabi nga, God makes Himself known to us more openly by His holy and divine word. So bukod sa general revelation, inihahayag ng Diyos sa atin ang kanyang sarili, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita. As much as we need in this life for His glory and for the salvation of His own. So dito, ang general revelation or yung creation, preservation, and governance of the universe, inihahayag yung ating pangit na sitwasyon sa harapan ng Diyos. Ang word ng Diyos, which is the special revelation, hinahayag naman yan kung paano tayo ginawang maganda, mabuting muli sa harapan ng Diyos. No? So this revelation of God is known as special revelation. Special siya. So yung general, creation, preservation, and governance of the universe. Ang special revelation is the word written and given to us in Scripture, in the Bible. So it is God's revelation given to us in the Scripture. Nawala yung in. No? Yung special revelation concerns the activity of God in human affairs. Ito personal na talaga. No? It concerns yung personal activity ng kanyang mga hinirang para makamtan yung redemption. Inihahayag na talaga kung paano kumilos ang Diyos. Kasi yung example ko kanina, ano pa yun general pa rin na kahit na sa gitna ng sitwasyon na pangit natin, biglang meron tayong nakitang mauupahan. Hindi naman natin malinaw na naihaya. Hindi naman natin malinaw na naintindihan kung paano kumilos. Basta alam natin kumilos ang Diyos, nag-provide ang Diyos. Pero paano natin masasabi na yung experience natin na yan ay ultimate? Meaning to say, pwede rin maramdaman ng ibang tao na agad-agad makakakuha ng ganung solusyon. Kasi hindi po totoo sa lahat na ang prayer ay ina-answer agad-agad. Maraming kapamaraanan ng Diyos sa panalangin. In fact, hindi rin naman agad-agad in-answer ni Lord yung prayer natin Ang tagal nating nanalangin, di ba? Pero in that instance, na kailangan talaga natin yung encouragement, kailangan talaga natin yung pag-support at pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ipinakita niya. He did not fail us. No? Kasi siya ay Diyos. Amen po ba? Pero hindi yun sa lahat. Kaya general, yun? Revelation.
Okay? Pero yung special revelation ay nag-a-apply sa lahat ng tao. Kaya kailangan maunawaan natin yung special revelation in accordance to His Word. Kung ano yung sinasabi ng salita. Hindi pwede tayo mag-imbento, hindi pwede tayo magdagdag, hindi tayo pwedeng magbawas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Written in the Scriptures. Given to us sa Bible. No? So yung Old Testament Scriptures is a revelation of God in preparation for the coming of Christ. So yung prophecy, yung law, it all points to Christ. The perfect Redeemer. Di po ba? So yun ang hinahayag. Yun ang special revelation, specific, na merong dadating na Messiah na magliligtas ng sanlibutan. Yun po yun, specific yun. At it applies to all. Lahat. Pwedeng maligtas ng grasya ng Diyos. Hindi natin alam kasi kung sino. Kaya ako sinasabing general. Kasi yung ginawa ni Christ, general, specific, sorry. Kasi yung ginawa ni Christ sa cross is offered to everyone. Walang exemption. It is offered to all. Kaya lang, effective lang siya sa mga hinirang ng Diyos. Pero para sa lahat po yun. Kaya yung sabing, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Special revelation po yun. Totoo yun sa lahat. Mahal ng Diyos ang kanyang mga hinirang, maging ang mga hindi mananampalataya, maging ang mga nagsasabing hindi kami naniniwala na mayroong Diyos. Mahal sila ng Diyos. Ito po yung katotohanan. Na? So Christ, as recorded in the New Testament Scriptures, reveals, ang nire-reveal naman yan, is yung fulfillment of the promises of God's redemptive work written in the Old Testament. So yung New Testament, fulfillment in Christ. So, special na naman yun. Kasi nga yung fulfillment para sa lahat. Yung promises ng Old Testament. Kaya, special revelation na naman muli ng ating Panginoon. So, brethren, etong dalawang revelation ng Diyos na to, special, general revelation and special revelation, para malaman natin na mayroong Diyos, ay two modes of revelation working in harmony. No? Working in harmony to fulfill the ends for which God has given them. So, it serves its purpose in harmony sila sa isa't isa. Ano sila? Complementary sa isa't isa. So, yung general revelation, inihahayag yung glory of the Lord. Yung special revelation, naihayag yung glory of God, and it applies to all. Yun po yun, no? Yun yung sinasabi. Special revelation. Inihahayag nito yung need natin for salvation. Inihahayag nito kung papaano kumilos ang Diyos sa atin para iligtas tayo sa ating mga pagkakasala, sa ating kamatayan at pagkakalayo sa Kanya. So although the general revelation does not reveal the gospel o yung mabuting balita, no, God has provided His word, special revelation, to give us the message of the law and gospel, which tells us that we are guilty for our sins and that God delivers us from the guilt and power of sin through the person and work of Jesus Christ. So, ang inihahayag ng general revelation, ano nga ulit? Existence of God and our wretchedness bilang created beings. Pero, ang inihahayag ng special revelation, yung finished work or finished redemptive work of Christ to save us from our sins. So, yung need natin na alisin tayo sa ating wretchedness, finulfill ni Christ. And it is written and given to us through His special revelation. So, paano natin nalalaman that we are saved? Because He said so. Sinabi niya
Hindi lang niya ipinakita sa sunrise na pagtingin mo sa araw. Oh, di ba? Pag tumingin ka sa araw, pag tumingin ka sa araw, ano makikita mo? Wala. Pero di ba, pansinin niyo, pag tumitig kayo sa araw, pag ganun mo, pag alis ng mata mo, parang may mga kumukuti-kutitap, di ba? Ano mga kumikuti-kutitap? Maraming ibang individual, tinitake yun as an opportunity. Anong sign mo, Lord? No? Yung mga panatiko, hindi nila alam na sinira nila yung mata nila pagtingin doon sa araw. So, hindi yun ganun, ano? Paano mo nalaman na ikaw ay ligtas? Kasi, ikaw ay sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Paano mong nalaman na mahal ka ng Diyos? Kasi sinabi niya sa kanyang salita. Paano mong nalalaman na He will sustain you sa pamumuhay mo bilang Kristiyano? Kasi ipinangako niya at isinulat sa kanyang salita. Amen po ba? At yung pangako niya na yun ay pinulfill niya o tinupad niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, the general revelation, no? The general revelation can only condemn us. Kinokondemn lang tayo niyan. It only shows our wretchedness. Pero walang inihahayag dyan kung paano tayong maliligtas sa general revelation. No? So yung ganda ng creation, hindi yan masasabi na niligtas ka ng Panginoon. Ang ano lang yan, ang ganda ng creation, ang sinasabi niyan, merong Diyos. At ang kanyang ginawa ay napakaganda. Pero yung kondisyon mo sa harapan niya, hindi mo malalaman kung ligtas ka sa pamamagitan ng general revelation. Kasi walang assurance eh. Kasi mataas ang sikat ng araw ngayon, mamaya uulan. Nasaan ang araw? Nagtago ang araw. So yung pag-asa mo, kung titignan mo yung i-interpret mo ang general revelation, aba, ang taas ng sikat ng araw, may pag-asa. Di ba? Yung mga magsasaka, gano'n ang ano nila. Pero pag bumagyo, nasira yung kanilang mga pananim, nawala na ng pag-asa. Ganon din sa spiritual na pamumuhay. Hindi natin maintindihan sa pamamagitan lamang ng general revelation. We can only understand it through His Word, through His revealed will sa pamamagitan ng kanyang salita. So it complements, itong dalawang bagay na ito, itong two modes of God's revelation, complements one another. Kailangan po natin yan. No? Huwag tayong umasa lang sa general revelation, sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, at yun ay isinakatuparan ng kanyang salita na nasusulat sa banal na aklat. So anong authority sa ating pong pananampalataya? General revelation can help, but it is not the authority sa ating pananampalataya. The authority is the revealed Word of God, which is the special revelation. So ito po yung sinasabi ng Article 2 ng Belgic Confession. Sabi po sa Article 2, the means by which we know God, ano na yun? First, sige nga po, basahin natin. First, by the creation, preservation, and government of the universe. Since that universe is before our eyes, like a beautiful book in which all creatures, great and small, are as letters to make us ponder the invisible things of God. God's eternal power and divinity, as the Apostle Paul says in Romans 1:20. All these things are enough to convict humans and to leave them without excuse. Second, naulit lang yan. Second, God makes Himself known to us more clearly by His holy and divine word as much as we need in this life for God's glory and for our salvation. So napakahalaga po na maintindihan at marinig natin ang salita ng Diyos regularly. And we can only hear His word clearly
kapag pinagtutuunan natin ng pansin sa pulpito na mensaheng pinaaabot sa atin ng Diyos through His body, the church. No? Nakakatulong yung mga naririnig natin sa online, pero hindi po yung sapat. Ang kailangan natin, yung pakikinig ng salita within the body of Christ, within the congregation of all believers, so that we may receive yung special revelation of our Lord, of our God, ng sama-sama, and be ma-interpret ng tama at maipamuhay ng bawat isa sa atin ng tama. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilain ka't luwalhatiin sa iyong pinagkaloob na paghahayag sa bawat isa sa amin. Lord, ipinakita po ninyo that you are revealing yourself in the creation, preservation, and the government of the universe. Pero ang inyo pong tunay na paghahayag ng aming pong mga kaligtasan at assurance of this salvation, redemption in Christ, is that you have promised in your word and you have fulfilled it in Christ. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ay tapat. Patuloy po ninyong ihayag ang inyong sarili sa amin every time we gather in this place as a congregation. Buksan po ninyo ang aming mga puso at kaisipan at hayaan ninyo na marinig namin ang katotohanan ng inyong salita at maihayag ang inyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng inyong mensahe. Sabi nga po ninyo, faith comes from hearing and the hearing of God. So we believe, Lord God, na sa aming pakikinig, patuloy po kayong magre-reveal ng inyong sarili at katapatan sa bawat isa. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.